Good morning po, Congressman Isidre. Good morning, magandang umaga po. Ano po ang inyong pananaw dito pong pag-remand ng Articles of Impeachment sa Kongreso? Yan po ay desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik muna sa inyo yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte para tingnan i-certify, i-certify na walang mga provision sa ating mga batas na nilabag. Alam mo, Anjo, hindi ko talaga alam kung ano ang gusto nilang gawin ng Senado doon. Kasi sa totoo lang, kung titignan mo ang Articles of Impeachment, yan po ay pinirmahan, in-endorse, pinagbotohan ng malawak na mayorya sa mababang kapulungan. Ika nga sabi nila, it's a verified complaint. Nung kami pumirma, nakaharap pa kami sa Secretary General because we have to do it under oath. To be honest, I really don't know what to make up of the decision of the Senate. We have yet to also seek the guidance ng leadership kung how do we proceed in this matter. But in the end, syempre, katulad ng ibang kapwa nating Pilipino, may hinayang na hindi tayo kaagad nagkaroon ng trial, no? Kasi sa totoo lang, whether you are pro or against the Vice President, in the end, what's important, makita natin ang katotohanan. Hindi ho nasasagot yung mga katanungan natin tungkol sa anong nangyari sa confidential funds, kung may pananagutan ba na pwede kang pumunta sa television, magkaroon ng public statements, at pwedeng papatay ang presidente, ang first lady. So, I think these are the more substantive questions. Ito yung mas mahalaga mga katanungan na hindi ho nasagot, hindi ho na natignan nitong mga nangyaring proceeding sa Senado. Opo. Ano pong assessment nyo dito? Technically ba madidismiss posible ang impeachment proseso ng impeachment versus Sara Duterte sa ginawa po ng Senado? If there's any consolation, no? If there's a silver lining, klarong hindi ho dismiss. Kasi nag-issue din sila ng summons sa Vice President, di ba? At the moment, I'm not sure pa kung how the House will address this issue. But what is clear to me, what had happened last night, nangyari kagabi, hindi ho dismiss ang kaso. Ito lamang ay nanghihingi sila ng explanation, ng sertifikasyon mula sa mababang kapulungan. Kasi ang tinitingnan dito yung 1-year ban ng pagpa-file ng Articles of Impeachment laban sa isang impeachable officer katulad ni VP Sara. May 4 daw kasi na dinulog po dyan sa Kongreso. Yung 3 parang hindi yata pinansin. Yung pang-4 yun ang inaksyonan. So ano daw nangyari doon? Titignan naman natin, Alvin, Anjo, titignan naman natin yung mga naunang mga pagkakataon sa Kongreso, lalo na dun sa impeachment ni Ombudsman Gutierrez, at kung ang mga nangyari pang impeachment. Hindi naman talaga isa lang palagi ang nasasumiting impeachment. Marami yan palagi. And in the end, what matters is that the House acts by way of the endorsement, the one that was endorsed by majority of congressmen, to my mind, no, this is my personal stand, to my mind, supersedes all others. Diba? So ito ba'y nakikita nyo parang planado po ito ng Senado na parang technically talaga, i-dismiss na lang ito? Hindi na uusan ito. Mga senador lang ho makakasagot niyan. Kailangan ho nilang sagutin yan sa taong bayan. Oo. So may mga unconstitutionality ba kayo nakita? Oo, sa parte po ng Senado kasi ang bola nandun na pinasa na naman po sa inyo Binalik po. Honestly, hindi ko alam kung parehong konstitusyon na ang tinitignan namin ng Senado. Kasi kung titignan mo, wala naman ako nakitang remand doon sa talata ng konstitusyon. Pero kung titignan mo, ang requirement na talata ng
ng Constitution ng saligang batas ukol sa pagsisimula ng impeachment trial at pag-endorso nito, sinunod naman ang mababang kapulungan. Opo. So, sa inyo pong pagkakaalam, sa inyo pong sariling wisdom, ano pong mangyari po nito, sir? O, pag ibinalik po dyan sa Kongreso? Usually, certification lang. It's very difficult to comment on that, Anjo, no? Kasi meron tayong prosecution team at kabahagi ako ng Kongreso. Ayaw ko naman pangunahan ng prosecution kung paano nila i-address tong issue na to. Pero ako, ito lang ang masasabi ko. Pagkakataon sana ang trial na maliwanagan ng taong bayan kung totoo ba talaga ang mga paratang sa pangalawang Pangulo. Diba? In the end, accountability is a substantive issue here. Opo. Kung ating ipagbibigyan ng ating papasangbahala ang accountability dahil lang kailangan mayroon tayong nakitang technicality, pananagutan ho yan ng mga kaukulang mga pananagutan po yan ng Senado sa taong bayan. Opo. Pero kung tatanungin mo po ang House, ginawa ho namin ang aming tungkulin, matagal na ho namin ginawa, ginampanan po namin ito, at maharap po namin ng taong bayan ng buong buo. Okay, kung marami ho kasi ang pananaw ho kasi ng ibang mga kongresista, kung marami ho ang na-file na articles of impeachment, kasong impeachment sa Kongreso, pwede bang pumili ang Kamara kung anong impeachment complaint ang ihahain nila sa Senado? Well, nangyari naman yun in the past na. Nagkaroon ng multiple complaints and they were consolidated, and by act of the committee, it was the only one impeachment complaint has been endorsed to the Senate. Hindi naman ho kakaiba ang sitwasyon nito. Okay. All right. Ang nakikita nyo ba ito boy tatawid talaga sa 20th Congress, sir? Yung bang nakikita ninyong senaryo dito or ano kayang kinabukasan dito sa panawagan nila? Well, if it is dismissed, then it is still a live case. Okay. Yeah? Buhay pa po yung kaso until sabihin ng Senado na dismiss ito. Pero sa totoo lang, kahit ang dismissal, wala ho yan sa konstitusyon. Ang sinasabi lang ho na pwedeng gawin ng Senado, dalawang bagay lang ho, to convict or to acquit. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong pananaw sa isyong ito. Representative Jude Asidre, Tingog Party List. Good morning po. Good morning. Good morning! Pirada ng Pirador ng Masa.